ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ang mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Ha? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid. Kumusta na po ang lahat? Panibagong araw na naman, panibagong video. Bago tayo magpatuloy ay gusto kong magpasalamat sa lahat po ng mga nanonood sa ating munting channel. Maging yung mga kapatid na nasa ibang bansa, lalong-lalo na po ay kapatid na Merna Ora. Maraming salamat po sa inyo pong pinadala. Malaking tulong po yun sa akin. Hindi ko na babanggitin kung ano yun. Basta maraming salamat po. At ito na, tuloy na tayo sa ating video. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ngayon ay bakit patuloy na tinutuligsa ng ibang mga tao yung hindi natin mga kapananampalataya, yung saradong isipan, yung ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Para sa kanila, yun ay abala. Para sa kanila, yun ay istorbo. Para sa kanila, ang senador na Rodante Marcoleta lamang daw ang layunin ng rally iyon. Hindi po. Ngayon, nararamdaman ng pamahalaan. Nararamdaman ng mamamayan kung ano yung gustong ipahayag ng Iglesia ni Cristo noong nagkaroon ng rally. Lalong-lalo na ngayon, panahon ng tag-ulan, bagyo, nakikita sa social media. Ang daming mga binabaha, ang daming mga nasasalanta. Anong ginagawa ng pamahalaan? Itong gobyernong ito, anong reaksyon niya sa mga nakikita sa social media? Pagkatapos yung mga bayarang mga vlogger, yung mga trolls, kung ano-anong mga pinapakita negatibo, na wala daw magandang naidulot yung ginawang rally. Yung iba, nagsasabi na abala sila, hindi nakapasok, hindi nakapagtrabaho, na late sa paaralan, na late sa trabaho. Yung iba, hindi na, talagang hindi na. Bakit? Yung mga dumalo sa rally, hindi ba nagsakripisyo din yun? Malaking sakripisyo ang ibinigay ng dumalo. Para saan? Para makita ng pamahalaan kung ano ang kanilang mga pagkakamali. Bakit kailangan ipahayag yung pagkakamali ng pamahalaan? Sinasabi ng iba, pinupunan nila. Bakit kayo lumalaban sa sa gobyerno? Nakasulat sa Biblia, magpasakop sa gobyerno. Yun ang kinakatwiran ng po ng iba. Mayroon po akong papanood sa inyo na isang video. Kilala po ito, si Attorney Ferdinand Topacio. Siya po ay naging miyembro ng Iglesia ni Cristo noong 2003. At ito po, mayroon po siyang sinagot. Mayroon siyang sinagot na tanong na bakit daw nagsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Ito ay nakabatay sa Biblia yung kanyang sinabi. At yun din ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo. Itinuturo din yon sa mga pagsamba, sa mga panahon na pagdudoktrina. Ngayon, may mga tumutuligsa sa atin, Manang Jubes, ano? Sabi nila, hindi ba kayo ay may doktrina? Sabi sa INC na, kayo ay pasasakop. Kasi may mga talagang diretsahang tinutuligsa yung rally. Hindi na ito ministro yung magsasalita. Ito ay abogado. Subalit naging miyembro ng Iglesia ni Cristo noong 2003. Nabautismuhan siya sa Central. Para malinaw po, makikita po ninyo sa screen, ilalagay natin para sabay-sabay natin gagawan natin ng reaksyon. Panoorin po ninyo. Bakit kinakalaban nyo ang gobyerno? Sabi nila. Alam nyo, tama po yan, ano? Mayroon po talagang nasa Biblia naman na pwede naman pong basahin ng kahit sino. At ito po ang nakalagay dito sa Roma
sa 13. Nakalagay dito, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang mga pwesto. Yan ay isang bagay na nasusulat sa Biblia. Hindi ba't yan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Nagpapasakop sa pamahalaan. Sa paanong paraan? Nakikita naman ninyo, tumutulong, nagbibigay ng lingap, ayuda sa mga nangangailangan, sa mga nasasalanta ng iba't ibang uri ng kalamidad. Nagbibigay ng medical attention sa mga may sakit. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng mundo. Sinusunod yung patakaran ng pamahalaan na kung na hindi naman labag sa utos ng Panginoong Diyos na nakakatulong para sa lahat. Subalit pinupuna pa rin nila yung ginawang rally. Tuloy na. Yan, pero nakalagay din dito, ito ay ginagamit nila kontra dun sa rally. Oo. Sabi nila, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Oo. Pero nakalagay din dito ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ang mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Hintayin po ninyo. Papaliwanag yan ni Attorney Topacio. Hindi ako magpapaliwanag. Siya mismo. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga mamumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Eto, nakalagay Ito ay tungkol sa pamumuno. Okay, ang general rule, dapat magpasakop sa pamahalaan. Sapagkat ang mga opisyal natin sa pamahalaan ay itinalaga ng Diyos, di ba? Kasi sabi nga, di ba, the voice of the people is the voice of God. Oo. Eto, pero nakalagay din po dito sa Roma. Basahin po natin. Dito sa Roma 3. Binabanggit niya, yung general rule, magpasakop sa pamahalaan. Sa paanong paraan? Kapag masama na yung namumuno, papasakop ka pa rin ba? Nasa Biblia pa rin yan. Tuloy natin. Apat. Kasi nakakalimutan nila ito Yes. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Uy, Kung gumagawa ikabubuti. ng mabuti, hindi dapat labanan. correct. Tama naman yun. Okay. Pero kung gagawa ka ng masama, yan yung mga nasa Ayan na. pamamahala ito. Kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Para sa ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Para sa mamamayan. Yung mga namumuno, gumawa sila ng ikabubuti ng mamamayan. Itong nangyayari ngayon. Nakikita ninyo, ikabubuti ba ng taong bayan yan? Nasaan yung mga flood control na binabanggit nila na pinunduhan ng milyon, bilyon? Sinong nakinabang? Mamamayan? O ilang mga politiko? Wala bang karapatang sabihin ng mamamayan kung ano yung pagkakamali ng mga nandyan sa pamalaan? Pagka ganyan na tinutuligsan ninyo yung sinasagawang pagrarally, ibig sabihin, ayaw ninyo na pinapaboran ninyo yung ginagawa nilang masasama. Nasaan ngayon yung budget ng flood control? May mga senador at mga ilang mga kongresista na tumututol, gustong imbestigahan yung mga nangyari sa flood control issue na yan. Subalit sila ngayon ang napasama, pinakulong. Maging yung mga kasamahan nila na tumutulong sa kanila para ilantad yung katotohanan, ginigipit
Idinadamay pati relihiyon. O, yan ba ang gusto ninyo na mangyari? Dahil may kapangyarihan sila. Sino yung silang tinutukoy sa Biblia? Ang taong bayan. Correct. Pero kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Ibig sabihin yung mga namumuno. Correct. Dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na Mamamayan. nagpaparusa Oo. sa mga gumagawa ng masama. Ayan. Yan. So maliwanag po yan, ha? Dapat silang matakot. O, kaya nga ngayon, kabado na yung mga yan. O, kung tingnan ninyo sa Senado ngayon, nagkakagulo sila. Sinasabi nila, sundin natin yung Constitution. Kaya ayon po sa turo ng Biblia, bagamat tayo po ay dapat magpasakop sa mga namumuno sa atin. Okay. Ngunit kapag may katiwaliang nagaganap sa ating gobyerno, ay may karapatang magpahayag ng saloobin ang mga lingkod ng Diyos. Maliwanag po yan, ha? Nakalimutan nila yan. Nakalimutan nila yung Oo, talatang yun. wala yun. Selective sila, parang selective Tama, justice pinipili ni mo, Remulla. justice, Ito. oo. Very clear dito. Sa Okay. ikalawang Samuel, sa Gis, ang talata ay 12. Opo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mamamayan. Yun, nakalimutan nila yung talatang yun. Selective, ano tawag mo? Injustice. Yun nangyayari. Yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo na pagrarally, minamasama ninyo. Buksan po ninyo ang inyong isipan. Buksan ninyo ang inyong pangunawa. Lawakan ninyo. Hindi po ito para sa politiko, hindi para sa Iglesia ni Cristo, kundi ito ay para sa lahat ng mamamayan na naaapektuhan sa kasalukuyang mga panahon. Sana po naging maliwanag po sa inyo ang lahat ng mga narinig po ninyo at nakita. Maraming salamat po.